Ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa practical observation ng mga equinoxes at solstices. Kamakailan ay may kausap ako na isang taga-ibang bansa na nagtatanong sa akin kung paano malalaman ang mga takdang araw ng pagsamba, mga sabbats at mga kapistahan ng Elohim. Ang sagot ko ay ang mga palatandaan sa kalangitan ng itinalaga ng Elohim na tanda ng mga takdang kapanahunan, ng mga araw, buwan, at taon. Kaya naisipan kong gawa ng video ang mga ipinaliwanag ko sa kanya. Pangunahin sa mga ibinigay ko na Bible verses ay ang Genesis chapter 1, verse 14. Kung saan ay sinabi ng Elohim na naglagay siya ng mga tanglaw sa kalangitan upang maging tanda ng mga panahon. Ang sabi ng taga-ibang bansa ay matagal na daw niya naririnig ito pero paano daw ito gagawin? Paano ito magagawa ng isang karaniwan lang na tao? Ang sagot ko sa kanya ay hindi magbibigay ang Elohim ng isang tagubili na imposibleng sundin o mahirap sundin. Kaya ang mga tanda na ito ay madaling sundin ng sinumang nagnanais na malaman ang katotohanan at makasunod. Kahit ang isang bata ay mauunawaan ito kapag naituro ng tama at alisin ang mga doktrina na itinuro ng mga tao sa mga nagdaang panahon. Ang mga bituin ang nagsasabi kung anong panahon na ng taon tayo. Ang buwan ang nagsasabi kung anong araw na ng buwan tayo. Ang araw ang nagsasabi kung anong oras na ng araw tayo. Easy as ABC. Easy as 1, 2, 3. Easy as do re mi. Ang kailangan lang ay kaalaman. Dahil lamang ang may alam. Ang tungkol sa days and months ay halos madali lang para sa karamihan. Pero ang tungkol sa years ay medyo nahihirapan yata ang iba. Kaya ang ipapaliwanag ko dito sa video na ito ay tungkol sa mga tinatawag na equinoxes at solstices. At kung paano ang practical na paraan upang malaman ito. Ang day ay may cycle, sunrise at sunset, at bawat completion ng cycle ay may reset. Nag-uumpisa ulit sa umpisa. Ang month ay ganoon din. At ganoon din ang year. Ang tawag sa Bible ng completion of a cycle na yan ay Tekufa. Ang isang halimbawa sa Bible na mababasa ang Tekufa ay ang Exodus chapter 34, verse 22. Kung saan isinalin ito sa English na year's end. Sa Hebrew ito ay Tekufat Hashana. Ang ibig sabihin ay kabuuhan ng taon. Naipaliwanag na natin sa video natin na part 3 ng Determining the Times. Ito ay completion. May Tekufa ng day, month, at year. At marami pang iba. Ayon sa mga Jews ay may 4 na katapusan ng taon. Pero hindi po ibig sabihin na 4 na beses nagtatapos ang taon sa loob ng isang taon. Ang ibig sabihin ay nahahati ang taon sa 4 na bahagi. Ito ang Tekufa ng spring, Tekufa ng summer, Tekufa ng fall, at Tekufa ng winter. Sa madaling salita ay ang 4 seasons of the year. Ang tanong ng kausap ko sa ibang bansa ay, how to put that to work? Kaya ipaliwanag po natin sa paraan na practical. Madali lang malaman ang Tekufa ng taon kung matyaga lang kayo magmatsyag sa madaling araw bago sumikat ang araw. Kailangan nakaharap kayo sa east. Hanapin ninyo ang due east o ang mismong eksaktong east o silangan na direction. Para madali ay kailangan ninyo ng compass. Kung wala kayong compass ay kailangan ninyo tandaan kung saan sumisikat ang araw kapag March 20. Kung wala kayong calendar na magsasabi kung kailan ang March 20 ay kailangan ninyo mag-observe ng at least 2 taon at tandaan ninyo kung saan ang due east. Pwede itong malaman sa pamamagitan ng anino ng anumang bagay, at tingnan kung saan nakatapat ang anino ng bagay o ang sikat ng araw kung may butas na dadaanan. Pwede rin tandaan sa mismo silangan kung saan sumisikat ang araw. Halimbawa anong bahagi ng bundok. At doon nyo matatandaan ang due east o pinakagitna ng silangan. Kapag nakatapat ang araw sa mismong due east, iyan ang araw ng equinox. Makikita yan kahit saan ka man sa mundo, maliban na lang sa North Pole at South Pole. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting umuusog ang pagsikat ng araw papunta sa kaliwa. Kapag tumigil na ito sa pag-usog, iyan naman ang tinatawag na summer solstice.
Ang ibig sabihin ng solstice ay the sun stands still. Ito ay mula sa Latin words na sol, ibig sabihin ay sun, at ang sistere, ibig sabihin ay to stand still. Ang summer tekufa ang pinakamahabang araw ng taon. Nagaganap ito around June 22. Pagkatapos ay unti-unti itong uusog na naman pabalik sa kanan, habang lumilipas ang mga araw. Kapag natapat ito sa due east, ay bumalik na ito sa dati niyang kalagayan, halos pantay ang haba ng araw at gabi. Ito ang autumn o fall equinox na nagaganap around September 23. Ang inyong lingkod po ay ipinanganak sa panahong ito. Ang equinox ay mula sa Latin words na equus at nox. Ang ibig sabihin ay equal night. Pagkatapos nito ay unti-unti naman itong uusog ang pagsikat papunta sa kanan. Kapag ito ay tumigil na sa pag-usog, ay ito naman ang tinatawag na winter solstice. Ang winter tekufa ang pinakamahabang gabi ng taon. Nagaganap ito around December 21. Pagkatapos ay unti-unit na naman uusog ang pagsikat ng araw, pabalik sa kaliwa. Kapag natapat na ang pagsikat ng araw sa due east, ay ito ang spring equinox. Isa ito sa palatandaan ng pagtatapos ng taon. Bumalik na ang araw sa dating niyang tahanan o home base. Pero kung wala kang gadget o calendar, at ikaw ay nasa isang isla at nagising ka doon na hindi mo alam ang mga lumipas na araw, ay mahihirapan ka malaman kung anong bahagi ng taon ka na. Lalo na 2 beses sa isang taon ang equinox. Yan ay kung wala kang alam sa paliwanag ng Biblia tungkol sa mga palatandaan ng panahon. Pero kung may alam ka, ay madali lang. Kapag nakita mo sa madaling araw, bago sumikat ang araw, ang constellation of Pisces, ay nangangahulugan na panahon ito ng spring. Pero hindi sapat ang constellation of Pisces lang na palatandaan. Dahil buong buwan mo itong makikita sa madaling araw. Paano mo malalaman ang araw ng katapusan ng taon mula sa mga araw na ito? Kailangan mo ang tanda ng buwan o moon. Kapat nakita mo sa madaling araw sa gawin ng silangan ang crescent moon, ibig sabihin ay malapit na matapos ang buwan. Makikita mo ang crescent moon tuwing madaling araw bago sumikat ang araw. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting lumiliit ang liwanag ng buwan at palapit ng palapit sa araw sa east. Ang umaga na hindi na nakita ang buwan, bago sumikat ang araw, ang katapusan ng buwan. Ito ay dahil ang buwan ay bumalik na sa kanyang dating lugar kahilera ng araw. Sabay na silang sumisikat kaya hindi mo na makikita ang buwan dahil sa tindi ng liwanag ng araw. Kapag sila ay tapat na tapat, ay nagkakaroon ng solar eclipse sa tanghali. Pero hindi pa magtatapos ang taon at buwan sa araw na yan. At lalong hindi pa mag-uumpisa ang bagong taon. Kailangan muna lumipas yan, at dumating ang isa pang palatandaan ng umpisa ng taon. Ito ay ang pagsikat ng araw. Ganyan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang mga tanda ng panahon ay ang galaw ng mga tanglaw sa kalangitan. Ito ang 3 witnesses of the new year, ang sun, moon, and stars. Hindi pwedeng isa lang ang pagbabatayan mo dahil maliligaw ka. Kailangan mag-work ang tatlong ito na in harmony sa bawat isa. Iyon lamang ang tanging paraan para maging synchronized sa kalangitan ang iyong years, months, and days. Ito ang alignment ng tatlong saksi ng kalangitan. Ang sun, moon, and stars. Ang alignment na ito ang nagsasabi na nagtatapos na ang taon. Para itong relo sa kalangitan, kailangan matapos muna ng second ang buong ikot niya. Kailangan muna matapos ng minute ang buong ikot niya. At kailangan muna matapos ng hour ang buong ikot niya, bago mag-umpisa ng panibago. Tunay nga na ang mga tanda ng panahon ay nasa kalangitan at wala sa lupa. At mas lalong wala sa mga calendars at regulations na gawa-gawa lang ng mga tao. Hanggang dyan na po muna mga kababayan. Sana ay may natutunan kayo at nalinawan. Blessings be upon you. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements.
Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.